Yung pong sinasabi ho naman ng PAGCOR na nagbigay sa inyo ng 50 million pesos bilang tulong pinansyal para po sa mas mabilis na deportasyon ng mga POGO workers. Natanggap niyo na ho ba ito? Yes po, ito pong bigay po na tulong ng PAGCOR, assistance para sa pagbubuk po nitong mga tickets na ito. Kasi marami pa po ang hindi pa nakapagbigay ng kanilang mga tickets, outbound tickets, and we think na maaring na ginagamit ito to delay their departure. So nagbigay po ang tulong ng PAGCOR para i-book po sila ng sabay-sabay palabas po ng bansa. So we're hoping by this month schedule na po tayo ng kanilang departure. Okay. Mga ilan pa ho ba ito, ma'am, na hawak po ninyo ngayon na mga POGO workers na subject for deportation na naghihintay na lang po siguro ng ito nga, yung mga pamasahe? Sa facility po namin, siguro mga nasa 250 pa po yung mga POGO workers. Including yung mga nasa ibang facility, siguro papalo pa po ng mga nasa 500. Okay. Yung pong sa PAOK po ba, iba pa yon? Yes, separate po yung facility nila. Meron pa pong mga naiiwan doon. But kasama po sila doon sa mga makakasakay ng palabas na po ng bansa. Okay, sige po. So, maliban po doon sa talagang pwede na pong pauwiin, meron pa ho bang mga POGO workers na may pending case pa at hindi ho basta-basta maaari pong paalisin? Ilan na meron pa pong pending. At majority those who were arrested doon po sa mga POGO companies dito sa Pilipinas. Wala naman po mga pending accountabilities. Itong NBI po, mabilis naman pong magbigay ng NBI clearance. May mga local cases sila. So naibabato po natin agad yan para sa deportation. Opo. At when we speak of POGO workers subject for deportation, hindi lang po ito mga Chinese. Ano po? Yes. Apart from Chinese nationals, there are also a lot of Vietnamese, Indonesians, there are other nationalities po from Asia din.